Hello mga kalingap! Welcome back sa channel po ni Kuya Val. I am your host for today and it's me, Charlotte of Cebu! And yes, for sure, alam na po natin kung anong kaganapan for today. Ito po ay magkakaroon po tayo ng part 2. Ito po yung inaantay yung part 2 mga kalingap. So wala lang patumpik-tumpik pa kasi nagkakaubusan na po ng laway at luha dito mga kalingap, no? So, sana nandito po si Viance at kung wala naman ay makikipagkwentuhan na lang po tayo sa kanyang nanay. Shout out po pala, a big shout out sa lahat po ng mga EDSI fanatics. Maraming salamat po sa inyong suporta. Tao po! Hello po ate. Wala pa po si Viance? Wala pa po. No, cute naman ito. Bago to? Opo. No? Hi, baby! Ang cute nung, akin na to. Charot lang. Kay Biancy yan. Ay, kay Beyonce pala yan. May bagong si Beyonce. Ay, ate, may dala po kami sa inyo. Pasalubong po galing kay Kuya Val. Bigas po, ate. 25 kilos na bigas. Salamat po. So, ate, dahil po mga kalingap, no? Wala pa po si Beyonce. Mamaya pa po yun. O, mamaya pang hapon. So, pwede... Nagsama mag-vlog kayo. Nag-vlog kang Edo. So, sa ate kung tayo muna magkwentuhan. Huwag ka mag-alala, di ba tayo iiyak ngayon? Ay, baby. Cute naman ng baby. Oy, ay, nahiya. Nahiya si baby. Nahiya. Nahiya ka? Nahiya ka, baby. Sa ate, dito po tayo. Ay, pasok po kayo. Madilim dito. Madilim yan. Dito na lang. Opo. Dito na lang tayo. So ate, napanood niyo po ba yung natin? Na i-post na po ni Kuya Val yung unang interview po natin at marami pong napamangha. Yan po yung rason kung bakit po tayo bumalik, no? Kasi nabitin po sila. Di ba hindi po natapos yung natin interview that time kasi nag-overheat yung phone. So ngayon po ay tatapusin natin. Ang pagtatapos, hindi po. Sa ate marami pong namangha sa naging sagot niyo po doon. Marami ang natuwa dahil nga sa kahit na napakadami ng blessings na natanggap natin dahil kay Beyonce, ay naging simple pa din yung pamumuhay po natin. So ano pong masasabi na mas lalo pong nauunawaan na ng karamihan yung takbo ng buhay niyo po? Opo. Lalo po, nagpapasalamat po kami sa lahat po na... Luwa ka ni Bebe yung microphone! Haha! Dito na natin ilagay. Yan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nag-support kay Beyonce po. At na nakatulong po sa amin. Oo Sobra nga. pong saya namin na na tulungan si Beyonce, lalo na makakapag-aral na po baga siya. Oo, no? Kasi talagang kung kami po ang aasahan, hindi naman po makakapag ng kung anong gusto niyang course, ang niya, siguro po yung lang, baka po hindi siya makapagtapos. Oo nga, kasi sadyang napakamahal talaga pag nagkolehiyo na. Opo, sobra po. Yun po talaga Ang yung... laking tulong po sa kanya sa pag-aaral niya. Yun po yun, no, mga kalingap, kung napapansin niyo po, bawat nanay, wala po talaga silang hiling, kundi makapagtapos lang ng kanilang anak sa pag-aaral. Dati po talaga, ang gusto lang namin kay Beyonce, yung kay Doc Lab pa po, baga, makapag-aral lang siya, okay na po yun. Sabi ko, matulungan lang siya sa pag-aaral kasi yung may sakit si Papa nga niya noon. Ay, kung makapag-aral lang, okay na sa akin, hindi ko akalain. Ganun na blessing. Dami ng blessing, tapos yung pabahay. Oo nga, narinig ko na yung bahay daw ay baka next month? Tama ba? Opo, Matatapos- sabi daw ba? Opo. Matatapos New Year na po. next month. Opo. Ay, di mo lang ako Ay, babalik ka pa naman yan. Di ko na ako makasali sa ribbon cutting. Kailan maalis mo? Next month na din. Sayang Babalik ka naman. pa naman yata. Oo, pero di ko pa alam kung kailan. Sayang naman, excited pa naman ako mag-sleep over. Pero mag-sleep over doon. Sayang po Oo ate, no? naman. Hindi po natin
hindi po natin inaasahan na sadyang napakalaki po ng bahay nyo. Ano pong masasabi mo Nga po. doon? Nalilipat na kayo sa mansion nyo. Tinatawag nila itong mansion eh. Yeah. Naihiya nga kami kasi hindi naman baga kami sanay magtira sa ano na. Ganyan? Oo. Kasi simple lang na bahay, ayos na sa amin yun. Napakalakas ng batang to ay. Saan to nagmana? Ha? Saan to nagmana? Ano lang sa amin, simpleng bahay lang, baga ayos na sa amin. Hindi namin nakalain na ganun ang Ganda, papagawa ng no? bahay. Ang ganda at ang Parang laki. nakakahiya na tuloy tumira pag ano. Ba't po kayo nahihiya, ate? Deserve nyo naman Hindi po kami yan. Marami nga ang natuwa dahil kayo po noon pa man ay matulungin. Kaya grabe yung balik ng biyaya sa inyo po. Salamat So yung po bahay na po yun ay talagang deserve po para sa pamilya ni Viance. Salamat po sa lahat. Sa lahat po ng tumulong sa mga, lalo na po sa sponsor, kila Sir Lito, Sir Leo po, kay Mami Rexy, kay Ping Provido po, kay Ma'am Ana from Japan. Ang bait talaga ng mga Lahat-lahat po, sponsors hindi ko niya na- ay sobra. Yung mga po. Laking pasasalamat ko din kasi yung mga supporters ng Viance ay hindi din sila nag-atubili na suportahan yung channel Mga ko. po, sobrang bait nila po, kahit na hindi po kaano-ano baga, parang hindi sila na ng tulong. Nakakahiya na nga po. Ngayon po ate, bilang isang ina ni Viance, ano pong mensahe niyo sa kanya? Kasi nga may mga anak, di ba? Naitanong ko na kasi ito sa papa niya at kung hindi ako nagkakamali ay hindi ko na itanong sa'yo, nais ko din malaman yung panig mo tungkol dito. Yung anak natin ay nagbabago din yan, no? Lalo na sa ugali. Anong masasabi mo kang Viance kung magbago man ang ugali niya? Ang masasabi ko lang sa kanya, yun kung ano ang ginagawa niya ngayon, yun lang, magpatuloy lang siya kasi hindi naman po baga siya maganda naman ang niya, kaya dapat wag siyang magbabago lagi. Kung magbago man siya, kung maging lang maayos man yung buhay niya, sana dumating yung araw na siya naman yung makatulong sa amin na mahirap din. Gusto ko ganun ang mangyari sa kanya. Pag nakapagtapos siya ng pag-aaral, nakatulong din sa mga mahirap na katulad namin. Yun yung gusto mong gawin ni Viance in the future. Oo, ang ganda nga, no? Kasi Ang ganda parang nga gusto ganun. ko din makatulong siya. Yung tulong na binigay sa kanya, din yung sa iba. Oo. Share niya. Oo, totoo yan. Napakasarap pakinggan, no, na gayon bilang isang nanay ni Viance na ibalik yung biyaya na natanggap niya ngayon dahil nga sadyang Opo. ang dami talagang blessings na dumadating sa kanya. Ang dami ding nagmamahal sa EDC, no? Ano naman po ang mensahe mo kang Edo? Napanayam ko si Edo last time at sabi niya ang laki ng pagbabago ni Viance. Sobrang saya na masaya kami at hindi na siya yung dating mahihain po baga. Tapos yung Bakit po mahihain si Viance, ate? Mahihain Saan si pa Viance. nagmana? Saan nagmana? dating din nga, hindi ka ako makaharap pag nandyan na si Doc Love na tago. Ay, ganon? kami. Oo, Nahiya din po kayo? Nagtatago na kami noon pag nandyan na si Doc Love. Bakit? na kami. Si Dr. Lam, ay grabe pa naman yung boses nun. Grabe din makipagkwentuhan yun. Nahiya pa kasi kami bago. Tapos sabi ko, yun nga, tinuruan ko siya, sige lang, sabi ko. Kasi sabi ni Dr. Love, huwag kang mahiya para sa kinabukasan niyo ito. Sabi ni Dr. Kaya yun, siguro nasa sayo niya. Tsaka sa katulong ni Ed. Tsaka masasabi ko lang kay Ed, maraming salamat sa lahat ng support niya kay Viance. Tapos kahit wala sa off-cam, nag-chat naman kaming dalawa ni Edo. May bulong si Edo? Charot lang. Kagabi nga, yun nga, sabi tita, pinapaalam niya naman sa akin. Tita, pwedeng isama si Viance pag-scout daw ngayon. Eko, okay lang naman kung gusto niya. Sabi ko, basta mag-ingat lang kayo kasi paulan po pala. Hatid niya na lang daw. Oo, sige. Ay. So, malaki din po ang pasasalamat mo, ate kang Edo, no? Dahil siya yung umagapay talaga, tumulong sa pagbabago ni Viance. Tsaka sana marami pa siyang matulungan na naghihirap. Ang galing nga ni Edo.
Yeah. Napabilib din ako no, nagkaroon po kami ng interview doon. Yun, mapapanood niyo po yan sa aking channel mga kalingap. Nagkaroon po tayo ng interview kay Edo at lalo talaga akong napamangha sa love team na ito. Dahil kitang-kita ko talaga, hindi lang yung pagtutulungan, kundi yung pagmamahal nila sa isa't isa. Kahit hindi sila wala sila sa vlog. Talagang sinusuportahan niya si Beyonce. Sinusuportahan niya si Beyonce. Talagang ginagabay niya sa pag binigyan niya na niya gamot. Sabi ko, Ay, napaka-sweet. sabi ko, okay na. Bye-bye sa El. So ate, nais ko lang din po malaman, isingit lang po natin, no? Ramdam mo ba na ang iyong anak ay umiibig na? Ano po ate? Diretsahan na to? Mas, Siguro ang po. ina kasi yung nakakaramdam ng pagbabago sa anak, di ba? Opo. Sa iyo po naman. palagay ate, si Beyonce po ba ay umiibig na? Ano kasi si Beyonce, hindi parang ang turingan naming magnanay, parang Oo. Friend, di ba? barkada kami. Yeah, napansin ko nga yan. Ano, pag bago ako matulog, bago Mm. siya matulog sa kwarto niya, higa na muna yan sa tabi ko. Mm-mm. Kwentuhan kami yung nangyari ko maghapon, kwento niya sa akin. Mm-mm. Hindi ko kwentuhan ko nga siyang tungkol kay Ed. Kumusta niya ka? Kung anong ginawa niya. Nanliligaw na ba? Tapos niya, kinakwento naman niya sa akin. Kung anong mga ano nila. So, umiibig na ba? Ano lang po te? Yes or no? Ang anak niyo po bang si Beyonce ay umiibig na? Hindi. Kasi siya, hindi naman. Pero may pagbabago na sa kilos. Oo. Kasi Crush niya nga daw si Ed. Sabi niya sa akin, gusto ko pa mama magtapos ng pag-aaral. Sabi ko, oo. So, ayun na po mga kalingap ha, hindi po galing sa akin yan. Kasi nagulong na yan ni Beyonce sa akin, pero ayoko talagang sabihin. Oh, mama na niya ha, huwag niya akong anuhin. So, sa madaling salita, ding ding ding, crush ni Beyonce si Edo. Pwedeng humad lang kung anong nararamdaman ko. And then, wag natin pangunahan. Kung may ano man, kung may namuumang relasyon, ay sila mismong dalawa ang magsiwalat yan, di ba? Oo, nasa sa kanila na yung dalawa. Yes, pero ang importante ay suportado po ni ate, si Kalingap Edo. Oo, mabait si all. Anong nagustuhan mo kay Edo? Ano po? Bukod sa siya'y matulungin, siya ay gentleman, siya ay gwapo, ano pa po yung mga katangiang taglay na nagustuhan mo para kay Beyonce? Mabait po si kabait talaga si Edo kahit na hindi sa sa outcome talagang bait. Nagkakwentuhan din kayo? Oo, sa cellphone, nagchat-chatan kami. Nag-chat kayo sa cellphone. Anong tawag niya sa'yo, mama? Tita. Ay, tita pa. Tita pa Minsan, pala. pag nandito nanay, gano'n. Nanay. Pag sa cellphone, tita. Mm-mm. Pag nandito nanay. Mm-mm. So, yun po yun. Mabait si Edo, kaya sabi ko, ang sinasabi ko lang naman sa kanya, lagi silang mag-ingat, yun, may tiwala naman ako kay Edo. At kilalanin Malaki pang ang isa't tiwala isa, ko, di ba? oo. Kasi hindi pa man sila umabot na yata ng isang taon. O umabot na ng 1 isang year. taon? Magwa 1 year. Magwa 1 year na ngayong December, right? Magwa 1 year. Oo, yun pala yung sinabi ni kung makakadalo ba? Tinanong na din yan pala sa akin. Nagwa 1 year na. Oh, 1 year na ang pagsubok din sa mga basher. Oo nga. Pero at least ate, yung interview natin, mas nagbigay linaw talaga yun sa lahat. Marami pong napahanga sa iyo, lalong-lalo na sa mga magulang ni Beyonce. Dahil sabi nga nila, hindi ganyan yung ugali ni Beyonce kung hindi po dahil sa inyo. Yung pagka-mabuting anak ni Beyonce, dahil din po yan sa Dapat sa pagpapalaki mga ninyo. magulang ay dapat lang sa mga magulang yung intindihin yung anak natin, kung ano ang kung may problema sila, parang hindi lang kayo magulang, kundi barkada. Oo, ang sarap nga ng lang, ganyan. para lumaki yung anak natin na talagang Komportable. Kasi hindi lahat ng mga anak ay open sa mga magulang nila. Lalong-lalo na yung mga magulang na pag may sinasabi yung anak, nagbibigay agad ng komento, no? Kasi iba-iba kasi tayo lang. Pag may Oo. pagkakamali ang anak natin, turuan. turuan natin sila, pagsabihan natin sila. Mm-mm. Minsan napapagalitan. Ganon. Nakikisabay yung mga
Ito si Beyonce, mga kalingap, at ito si Edo. O, dito niyo po makikita yung katotohanan kung sino po yung maharot sa kanilang dalawa. Joke lang, may pa-commercial pa tayo dito. So, ayun po yan. Bilang isang ina, galing na po yan kang ate na yung gawin mo yung anak mo na parang maging barkada. Kaibiganin natin yung mga Kasi sa ganitong paraan, kasi mas lalo din natin makikita yung anak natin, di ba? para open siya sa Sa lahat ng bagay. lahat. Tapos pangaral sa mga kapatid niya Mm-mm. na tiyaga lang. Yun nga, sabi nga ni Beyonce, kailangan ko talaga para magtapos para sa mga kapatid ko. Oo, Lalo na nasabi sa din niya sa akin yan. Wala siyang ibang focus daw. Yung nagkaroon kami ng bulong. Ngayon na, napag-usapan naman. So, ayun, sabi niya gusto talaga niyang makapagtapos. Sabi ko, tulungan tayo, tulong-tulong, ganun. Tulungan ka. Sabi ko, kahit walang trabaho si Papa niya, kaya naman namin sila. Ikaw, Beyonce, ha? Napakakulit mo ay. Sa baboy lang. Sabi ko, pag-alaga kami, ayos na kahit walang trabaho Papa niya. Mm-mm. Patuloy pa rin ang pagbababoy namin kasi doon kami kumukuha ng income. So, ayun, no, di talaga, kung ano yung nasimulan nyo, yun talaga, yung pagbababoy nyo. Kailangan nila yun para makapagtapos sila ng pag-aaral. Mm-mm. Kasi yung pagbababoy yun yung nyo, Opo. source of income. Opo. So, ang galing talaga. So, ayun, ano pa po yung mensahe mo kang Beyonce? Kaya nga, magpakabait siya lagi. Tsaka, yun nga, hindi naman siya pili naman yung mga barkada na sinasamahan niya. Hindi siya mahilig talaga makibarkada. Oo nga. Parang hindi siya mahilig lumabas, no? Opo, kaya, Wala siyang mga barkada na pumupunta dito? wala po. Kasi noon talaga, hindi siya padalabas ng bahay. Mahiyain siya. Pero may mga classmate niya yun, iniimbitahan siya pag may birthday. Nadalo siya, pero pag wala ng okasyon, dito lang sa bahay. Ate, nais ko rin din pong matanong kasi nga yung nagkaroon tayo ng interview ay sadyang na po yun, limit lang yung oras, no? Yung time na yun. Gusto ko pong malaman kasi nga napanood nyo na yung video na share niya na siya po yung breadwinner dito sa pamilya. Ano pong nararamdaman nyo na sa murang edad ni Beyonce ay nagsusumikap na siya para sa pamilya nyo po? Na din pa ako minsan naawa din po nga ako sa kanya kasi kung sabi ko na po kung pinanganak lang kaming may kaya hindi ka sana ganyan kasi hindi naman po baga natin minsan napapagod din naman po siya kasi kaya yun parang minsan lalo Mag-iyakan na naman kami nito. Ayoko nang umiyak. Galing na kami doon. Kina Carla at kina Roseanne. Ngayon, iyak na naman. Ayoko na talaga. kung hindi naman sana kami mahirap po din. Hindi sana hindi sana siya. It's okay. It's okay, ate. Buhos niyo lang. Buhos niyo lang. Hindi ko inaway mama mo, ha. Nagkwentuhan lang kami. Ito po, ate. Hindi naman siya mapapagod ng ganyan. Na may araw ba, may mga araw ba na napapansin mo na napapagod na si Beyonce? Oo, minsan naawa kasi Sinasabi niya ba pag pagod na siya? hindi siya nagsasabi. Hindi siya Nakikita mo hindi lang siya sa galaw. magreklamo. Hindi siya gano'n na bata. Ni minsan hindi siya nagreklamo na napagod siya, pero naramdaman mo. Masakit. Oo, sobra. Kasi kung sabi ko nga sa kanya, kung kami lang hindi siya mapapagod yung lang. So parang sinisisi mo yung mga pagkakataon na sinisisi mo yung sarili mo dahil mahirap lang kayo, ganun po ba? Oo, tsaka dun sa mga basher, syempre yun, gano'n ba? Sabi ko siguro kung hindi ka nakaabigan, wala kang mga basher na. Kasi nga Masasakit kung minsan yung salita. masakit na yung salita, so parang sinasabi mo na kung hindi ka lang pumasok sa ganitong klaseng trabaho, ay walang mangbabash at magsasabi Oo. sa'yo ng ganito. Yung hindi siya masasaktan kasi minsan parang may iyak ka din pag minsan na mo siya na may nababasya siya. Ma, Oo. daw, tingnan mo yan. Pinapabasa niya sa'yo. Sabi ko, bayaan mo na, pinapalakas ko na lang yung Oo. loob niya. Pero ikaw mismo, sa loob-looban, masakit. Oo, sobra kasi yung sabihan siya na yung gano'n, na hindi naman nga gano'n siya, na parang ibang salita na yung masasamang salita na sa kanya, parang sakit na sa akin. Ang sinasabi niya, yun nga,
Parang sa akin ang balik na mas masakit. Oo, Kasi totoo. ako yung nanay. Yan po yung sinasabi ko talaga palagi. Na yung mga pakomento po natin sa mga anak nila, wala talagang ibang masasaktan. Unang-una po talaga ay yung magulang. Yung magulang. Totoo po yan. Kaya So, sabi ko, pag lakas lang siya ng loob. Mm-mm. Ay. Mm-mm. So, magpakalakas lang po siya. Nagustuhan mo talaga ang microphone na yan? Ikaw na lang interviewin ko. Hawakan ko na lang na sa ganun ay hindi niya maano. Ito. Ganyan. So, ayun po ate, no, ipagpatuloy po natin yung naging kwentuhan natin kanina. So, isa po sa ang pinakamasakit po talaga para kay ate, no, sa nanay ni Viance ay yung mga pakomento pong negatibo. Pero, gladly po talaga, nung latest interview po natin sa kanya, binasa ko po yung mga komento. At saka, ang nakakasaya po, kasi ang dami pong nakakaintindi. Ang dami na pong lalong-lalo na yung magulang na ni Viance, yung nagpa-intindi sa mga manunood po natin. Nag-change mind po sila din. Mas lalo po nila kayong nauunawaan. Nagwala na siya kasi gusto talaga niyang anuhin. So, ayun po ate, pasensya na kung naging emotional po tayong dalawa. Si Viance po talaga ay malapit na sa loob ko. Malapit na po talaga kasi naiintindihan ko po siya. Hindi madali maging isang panganay. So ate, ano pong huling mensahe mo sa mga anak? Sa mga anak na nagtataguyod para sa kanilang pamilya? Ano po, patuloy lang po tayo sa na lang, talagang gabayan lang po natin ang anak natin kung ano po ang nila kasi tayo po ang magulang ang dapat na unang nakakaunawa sa ating mga anak. Totoo yan. Totoo po yan, no? Yung mga anak, nasabi ko na to kanina, na yung mga anak na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya ay lalo-lalo na dapat nag-aaral sila pero pinagsabay talaga ate, no? Pinagsabay yung pag-aaral at trabaho. Napapabilib at napapahanga po tayo doon. Pero wag po natin kalimutan na yung mga magulang nila ay nasasaktan din. Nasasaktan dahil nga yung anak nila yung naghihirap. So maraming salamat po ate. May huling mensahe ka po ba sa lahat ng supporters at lalong-lalo na kay Edo? Po, maraming salamat po sa lahat ng supporters ni Viance sa pag-support niyo po sa kanya sa buong taon na ito. Tulungan din po natin ng iba na mga beneficiaries ng Kalingap na para marami po tayong matutulungan. Ay, ang bait. Opo. Hindi lang po kayo nakafocus kang Viance. Napahanga po ako dun, no? First time ko po yan na parang yung anak niya po ay isa sa mga beneficiaries pero hindi lang sabi po ni ate na wag lang kang Viance yung tulong sa lahat po, no? Para pantay-pantay at ang sa ganun ay marami pa po tayong matulungan at mapasaya. So ate, maraming salamat po talaga sa oras mo. Ito po yung part 2 ng ating interview mga kalingap. Ang saya ko po kasi kahit lang to biglaan at maikli lang yung oras ay naipadama po natin sa kanya na lahat tayo ay nandito lang para sa EDC. Maraming salamat po ate and see you next time po. Bye-bye!